Hello mga be! Masarap na merienda ba ang hanap nyo? At pwede rin na pang negosyo. Ang gamit po nating lumpia wrapper ay small ang size. Hihiwalayin lang natin ito. Nasa dulo po ng video ang ating costing. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Ipapantay-pantay lang natin ang ating mga lumpia wrapper. At pagkatapos po, ifo-fold naman natin ito. At pagka-fold naman, guguntingin natin para pumahati sa dalawa. Nahati na natin ang ating lumpia wrapper. Ilalagay muna natin ito sa plastic para hindi tumigas. At ang next naman po ay magbabalat na tayo ng ating saging na saba. Nabili ko po ito per piece ng 2 piso. Pero yun nga po, kapag suki kasi meron na tayong discount. Kasi per kilo po nito ay 25 pesos. So, nabili lang natin to ng 2 piso. Ayan po, nabalatan na natin ang ating saging na saba. At ang next naman po, hahatiin natin ang isang saging na saba sa 4. At kapag nahiwa na po natin ang ating mga saging, isi-set aside naman natin ito. Gagamit po tayo ng harina at lalagyan natin ng konting tubig at hahaluin natin ito hanggang sa matunaw na ang ating harina. Gagamitin natin ito para pangdikit ng ating lumpia wrapper. Pwede na po ito. Sa ating lumpia wrapper, maglalagay po tayo ng saging at ifo-fold lang natin ito. Saka po tayo maglalagay ng ating pandikit at iro-roll. Ito na ang ating banana stick. Gagawin lang natin ito hanggang sa maubos na yung ating biniling lumpia wrapper. Nakabalot po tayo ng 60 pieces na banana stick. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ito po, nakaluto na ako ng turon. Inahon ko na to. Tapos isusunod na natin yung ating banana saba stick. So, dapat po mainit po yung ating mantika. Naka-high heat po yung ating kalan. Tapos lahat po nung ating banana saba stick, nilagay ko na to, no? Yung 60 pieces, nilagay ko na po. Tapos, hahaluin lang natin ito one at a time. Ang sekreto po para hindi po agad lumambot yung ating banana stick, kailangan po i-well done po natin ang pagkakaluto nito.
10 minutes ko lang po itong ipinrito. Tapos, pwede na natin tong iahon. Maglalagay po tayo ng light brown sugar, dalawang 1/4 cup. Aantayin po natin lumutang yung asukal. Kapag umangat na po ang ating mga asukal, pwede na natin ilagay yung ating banana sa bastik. Ayan, ingatan nyo lang po ang inyong mga kamay. Palagyan na po natin itong hahaluin para mag-well combined ang ating asukal. At kapag nag-well combine na po, pwede na natin tong iahon. Share ko lang po, ang madalas ko pong mga customer ay mga estudyante. Paborito po nila yung malutong. Luto na po ang ating banana sa bastik. Ipapakita ko naman ito kung paano ko siya binibenta. Ita-transfer lang po natin ito sa tray na may malinis na dahon ng saging. Sa ating styro, maglalagay po tayo ng dahon ng saging at maglalagay po tayo ng 5 piraso ng banana sa bastik. Ito po ay sinangag na sesame seed. Ito po yung ibubudbud natin sa ating banana sa bastik. Pwede na po natin itong i-display. Ang bentahan ko po nito ay 5 pieces, 15 pesos. Ito na po ang ating banana sa bastik. Sana po ay may nakuha kayong idea sa bidyong ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. At para po sa ating costing, nag-costing po tayo based sa ating napamili. Ang ating puhunan ay 90.70. At yields 12 pieces po. Ang bentahan ko po nito ay 15 pesos. So yung benta natin ay 180 pesos. Ang pwede nating kitain ay 89.30. Ito po ay depende rin po sa inyong puhunan at kung magkano nyo ito ibebenta. At kung gusto nyo pong matutong magnegosyo ng turon, nasa next video po. Maraming salamat! Thank you for watching!